Walang labis ang tuwa at saya ni Chloe nang nagbunga na ang pagmamahal nila ng kanyang asawa na si Dan. Parati siyang naniniwala sa kasabihang ang bata ang siyang isang biyaya sa mag-asawa mula sa Panginoon. She planned to surprise her husband, but her husband surprised her instead. Nahuli niya ang sariling asawang nagpapacheck up kasama ang kasambahay nila. But what broke her is that knowing that maid is also pregnant and she is carrying her husband's child too. Masakit. Para siyang binundol ng rumaragasang sasakyan. She felt numb and did not have the guts to tell her husband that she is also pregnant. She did the hardest decision, and that is to run away. For 2 years, she is happy. 2 years with her son. But that 2 years ended when suddenly, her husband showed up again, promising her to get them back together again. Ang lawak ng ngiti ko sa labi habang hawak-hawak ang ultrasound resort ko. Hindi ko rin maiwasang mapahawak sa aking tiyan sa sobrang sayang nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko'y hinahabol ang puso ko sa sobrang saya. I've been thanking God from here to there for the blessing He gave us. Tiyak na matutuwa si Daniel sa balita ko. Daniel Jose Salvador, ang ubod ng kagwapuhan kong asawa. Hindi ko maiwasan ang napailing at bahaga ng mapatawa nang maalala ang unang beses namin pagkikita. Isa si Dan sa mga pinakamayayamang tao sa Asia. Napakarami na niyang mga ari-arian at siya rin mismo ang CEO ng kanilang kumpanyang pinamana ng kanyang mga magulang. 16 na taong gulang pa lamang ako nang mag-apply ako bilang kasambahay sa bahay nila. Nakakatawa lang na talagang pinaglaruan kami ng tadhana. Namatay ang mga magulang ko dahil sa pagbagsak ng eroplanong kanilang sinasakyan noon kasama na nag-iisa kong kapatid na si Kuya Red. 2 lamang kasi kaming magkapatid. In somewhat way, I still miss them and I will always miss them. 3 taon na rin naman kaming kasal ng asawa ko at alam ko, gustong-gusto niya nang magkaanak kami. Ang totoo, active naman ang sex life namin pero hindi naman ako agad-agad na nagbubuntis. I really don't know the reason though. Ang importante sa akin ngayon, nagdadalang tao na ako. I can't wait to surprise Dan. Lalong-lalo na ngayon at masyado siyang busy sa trabaho. Minsan na nga lang siya makauwi sa bahay sa sobrang busy niya sa kumpanya nila mula nung nakaraan. Hindi ko rin siya nadadalaw kasi busy din ako kasama yung na-hire kong event organizer na mag-aayos ng anniversary surprise ko para kay Dan. Mas lalo pang lumawak ang ngiti ko sa labi. Gusto kong magtatalon sa tuwa pero hindi maaari yun dahil baka makasama kay baby. I giggled at that thought. Matutuwa ang daddy mo sa balita natin sa kanya, baby. Baka mahimatay pang daddy mo sa sobrang gulat, anak. Pakikipag-usap ko pa sa wala pang umbok na tiyan ko. I kept on biting my lips to hide my smile. Baka kasi pagkamalan akong tanga o baliw kasi ngiti ako ng ngiti. But God knows how happy I am today. Mas lalo tuloy lumawak ang ngiti ko habang hawak-hawak ang tiyan ko. Best wedding anniversary gift ever. Calm down, Leslie. Baka mapano ang baby. Natigilan ako sa paglalakad at napakunot ang noo ko. Bakit parang pamilyar sa akin ang boses na yun? The roughness and tone made me think about it. San ko nga ba narinig ang boses na yun? Hindi ko alam kung bakit, pero bigla ako nakaramdam ng kakaiba na parang biglang merong bumabagabag sa utak ko at puso ko matapos kong marinig ang boses na iyon. It was like something on my stomach is swirling and it's making me sick. Nag-e-eskandalo na rin ang puso ko sa kaba at hindi ako mapakali. Wait, parte ba ito ng pagdadalang tao? I mean, sabi naman ng doktor ko, madalas na praning o di naman kaya hindi mapakali ang mga buntis at mas lalong ang pagsusuka-suka. Parte lamang iyon ng mga sintomas ng pagbubuntis. Kasama pa pala yung mga cravings. And speaking of cravings, parang gusto kong kumain ng medium steak. Matawagan nga si Dan mamaya. Nakahinga ako ng maluwag at bahaga namang kumalma ang puso ko. Siguro nga baka dahil lang to sa pagbubuntis ko. Sus, napapraning ka lang Chloe eh. Pero kahit na yun nasa utak ko, hindi ko na muling maibalik ang ngiti sa labi ko kani-kanina lamang. Parang meron talagang mali eh. At pinilit ko lang sarili ko na wala. Why the hell does my heart feel so heavy? Are you making me feel this way, baby? Napabuntong hininga na lamang ako at napasimangot.
Hindi ko natuloy ramdam ang saya. Sana hindi makaapekto to kay baby. Ang bilis ngang magbago, nang magbago ang mood swings ko. Nakakaiyak. Panay haplo sa tingin ko sa aking tiyan. Kung kaya'y hindi ko man lamang napansin na meron na pala ako mabubunggo. Binondol muli ang puso ko ng kaba kasi malapit na akong pabagsak na mapaupo sa sahig. Mabuti na lamang at may nurse na dumaan, kaya't bago pa ako bumagsak sa sahig, natulungan niya ako. Naabot niya kasi ang kamay ko, kaya hindi ako tuluyang nabuwal sa lupa. That's a close call. Salamat. Naiwika ko sa nurse. Nginitian naman ako nito, bago binili niya ng mag-ingat. Okay lang po ba kayo, ma'am? Puno ng pag-aalalang tanong niya. Tumango ako sa kanya at nagpaalam nang masuri niyang nasa maayos talaga akong kalagayan. Are you okay? Are you hurt? Napakurap ako at napabaling sa pinanggalingan ng boses. I stilled and froze on the spot when I saw who it was. Pakiramdam ko'y ginimbal ang pagkatao ko sa aking nasaksihan. Napakapit ako sa pader ng ospital upang kumuha ng suporta sa biglaang pag-alis ng lakas sa aking katawan at napatanga sa dalawang taong nasa harap ko ngayon na mukhang nagulantang din. Mukha sila yung mga nabunggo ko kani-kanina lang. Para akong binuhusan ng pinakamalamig na yelo dahil hindi ako makagalaw. Nanginginig ang aking mga paa. Pakiramdam ko'y mabubuwal ako mula sa pagkakasandal sa dingding ng ospital. Punong-puno ng katanungan ang aking isip at unti-unting kinakain ng sakit at selos ang aking puso. Nasaktan ba si baby? Tila napantig ang aking tenga sa narinig. Umawang ang aking labi sa gulat at pagkadismaya. Baby? What is he talking about? Naguguluhan ako. Buntis rin ba siya? A tear fell on my cheeks as I stared at the person I have loved for more than 3 years. We are supposed to be happy. Baby? Kung gano'n, nagdadalang tao nga siya. Paano kami ng anak ko? Why is this happening now? I am supposed to be in her position. Ako dapat ang akay-akay ng asawa ko at hindi siya. I am supposed to be surprising him. Pero bakit siya pa yata ang merong sorpresa sa akin? I saw anger dance his eyes. Pero nang bumaling ito sa akin, agad na wala ang galit ito sa mukha at napalitan ng takot, kaba at guilt. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang maramdaman ko. Gulat na gulat ako sa nangyayari. Bakit ngayon pa? Ngayon pang kailangan kita, Dan. His hand immediately snaked on her lips na para bang pinoprotektahan niya ito sa maaari kong gawin. Why now? Have I done something to deserve this? Agad na sumisid ang matinding selo sa puso ko dahil sa ginawa niya. Konting galaw lang yun, pero yung puso ko parang pinapatay na. Chloe, tawag niya. Bumuka ang bibig ko para magsalita, pero sumara lang naman din kasi hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. I feel like all my energy were drained away from my body. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa resulta ng ultrasound ko. Parang nawawasak ang puso ko sa sakit, pagkamuhi at galit. My husband, good Lord, my husband was cheating on me? All this time I am very loyal to him. All this time I believed in him. Ito ba? Ito ba ang pinagkakaabalahan niya noong nakaraan? Kaya hindi man lamang siya makauwi-uwi sa bahay. Oh please, wake me up from this dream. I don't like this to happen. Why? Somebody, please make me up from this nightmare. What are you doing here, Chloe? He asked in a very low voice na para bang pililit niya lamang ibulong iyon sa akin. Hindi ba ako maaaring pumunta sa lugar na ito, Dan? Pagmamayari mo na rin ba ngayon ang ospital na ito? Nanghihinang bulong ko. His face becomes stoic and cold as he stared at me, dahilan para matawa ko ng mapait. Mas nangibabaw na ang galit sa puso ko nang lingunin ang babaeng kalingkera. Hindi ko napigilan ang matawa na mapakla, pero kasabay noon ang pagtulo ng mga luha ko sa mata. It hurts! It freaking hurts! Parang sinaksak ang puso ko ng 100 punyal. Paulit-ulit, walang tigil. Seriously, Dan? Sa dinami-rami ng mga babae dyan, yung katulong pa talaga natin sa bahay? I asked sarcastically habang nakatingin kay Leslie na nakayuko. Hindi niya man lamang ako matingnan sa mata. Nakakahiya siya. I trusted her tapos siya lang palang sisira ng buhay namin mag-asawa. Leslie Bagon,
At first, ayoko sanang pumayag na magkaroon ng katulong sa bahay namin mag-asawa. Pero nagpumilit si Dan hanggang sa pumayag na ako. Akalain mo nga namang ito pa pala ang sisira ng buhay namin. Naggugulo sa amin. Are they doing this behind my back? Since when? Sorry po, ma'am. Umiiyak na tura nito sa akin na mas lalong ikinagalit ko. Dumilim ang paningin ko habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nasusuka ako sa kapangahasang ginawa nila. Sorry? Isa kang pokpok. Wala kang kwenta. Alam mong may asawa pero kumagat ka pa rin. Ang baboy mo. Ang sama-sama nyo. Sunod-sunod na sigaw ko. Wala akong pakialam kung pagtitinginan kami ng mga tao dito. Damn! Let them hear it. Wala akong pake. Galit ako. At pag galit ako, galit ako. Kulang pang pagpapahiyang ginawa nila sa akin. Ang bababoy nila. Mga manloloko. Mga walang kwenta. Panira sa buhay. Enough, Chloe. Nakakahiya ka. Lower your damn voice. Sa bahay na tayo mag-usap and don't make a scene here. I was stunned when I heard my husband shout at me for the very first time. You are choosing that maid over me, Dan? I am your wife. Ako ang asawa mo, Dan, at hindi siya. How could you? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Was it a sin to be faithful wife to you? Kinakampihan mo siya. Ano? Mga wala kayong kwenta. Nakakahiya? Mas nakakahiya kayong dalawa. Manluloko ka. Sa sobrang inis at galit ko, lumapit ako kay Leslie at akmang hihilahin ko ang buhok na niya nang itulak ako ni Dan. Sa sobrang lakas ng pagkakatulak niya sa akin, napasalampak ako sa sahig. Rinig ko ang paulit-ulit na paghingi ng paumahin ni Leslie. But I became numbed and all I can do is to stare at the paper on the floor with a black and white photo of my baby scattered on the tiled floor. Dahan-dahan akong tumayo at walang buhay na tumitig kay Dan. Hindi ko alam kung ilang minuto kong tinitingnan ng papel na hindi ko man lang napansin na nawala na pala si Leslie. Dan is mad. Kitang-kita ko yon sa kanyang mga mata. Nanlilisik na lumapit siya sa akin at mahigpit na hinawakan ang aking panga. Sa sobrang higpit, alam kong magkakaroon ng marka. Wala kang karapatang saktan si Leslie. Anak ko ang dinadala niya. Tagapagmana ko. Who are you to hurt her or even made her cry? Tandaan mo to. Sa oras na may masamang mangyari sa mag-ina ko, matatamaan ka sa akin. Aniya sabay bitaw niya sa pangako. I stared at his back at dahan-dahang sumandal sa pader. Asawa mo ko, Dan. Hindi ko alam kung nagkaroon ba ako ng puwang sayo. Parang sa isang kasap mata, nakalimutan mo na ang pinagsamahan nating dalawa. We both take oath on front of the altar that we will be together, from better or worst. But why, Dan? How could you do this to me, when what I always do is to love you endlessly? Naging masaya naman tayo mag-asawa. Wait, hindi pala. Asyumera lang pala ako. Hindi mo to magagawa sa akin kung mahal mo ko, Dan. Walang ibang sisisihin dito kundi ikaw. Kayo. Kayong dalawang sumira sa atin, Dan. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, gago lang ang walang ganti. Marin akong napapikit at napahawak sa tiyan ko. Ikaw at ako na lamang, baby. Makakain natin to, kahit wala kang daddy. Darating din ang araw na pagsisisihan niya to. Time will come, Dan. Time will come, and I will repay all of the pain you have brought on me. Payback is a bitch, Dan. Gaganti ako, tandaan mo yan. Makikita mo kung sino at ano ang sinayang mo. Hindi na ako magiging Chloe Rose na nakilala mo. I will not be that happy wife and average wife anymore. Funny, I think you have that kink to maids. Ang mali ko lamang ay mahalin ka higit sa pagmamahal ko sa sarili ko. Napakratang ako. Kasi akala ko, ako lang at wala nang iba. I am Chloe Rose Agustin Salvador and I am carrying the CEO's heiress. Chloe's POV. Good morning, honeybee. Gumuhit ang malawak ng ngiti sa aking labi nang marinig ko ang matinis na boses ni Martha. Nakilala ko si Martha nung sinasamahan ako ni Kuya na magpa-check up sa doktor. 3 buwan pa lamang si Dylan sa sinapupunan ko noong panahong iyon. Pasyente rin kasi siya sa ospital na yon kasi meron siyang UTI. Good morning, Martha. I greeted her back. How was Japan? I asked her before sipping on my mug. Agad ko ding ibinaba iyon sa babasaging mesa. Everything is good, but someone has to ruin it.
Nahimigan ko ang inis sa kanyang boses na siyang ikinatawa at ikinailing ko. Alam ko naman kasi kung sinong tinutukoy niya eh. Wala namang iba pang nakakapagpainis kay Martha, kundi siya lang. Bakit ba kasi parati kang naiinis kay Kuya Red? Mabait naman ang kuya ko ah. I told her, laughing, earring a glare from her beautiful emerald eyes. Maganda naman kasi si Martha eh. Agaw pansin yung kurba niya sa katawan. Mahaba ang kanyang straight na buhok at itim na itim iyon. Kasing itim ng gabi. Maputi ang balat at nakakaakit tingnan ng kanyang berdeng mga mata na kasing berde ng dahon ng punong kahoy. Matang kinagigiliwan kong tingnan noon nung pinagbubuntis ko pa si Dylan. Well, hanggang ngayon naman, kinagigiliwan ko pa rin iyong tingnan. Anong mabait? She said sarcastically. He is constantly irritating me. Parati niya na lamang akong ginugulo. Kahit love life wala ako kasi binubugaw niya palayo. Nag-hysterical na tura nito. At talagang halatang halata sa mukha nito ang pagkadisgusto at pagkairita. Now tell me, where is the mabait in there? Pakonyo niya pang engot sa akin habang ang mga kamay ay nakakrus sa kanyang mayayamang dibdib. Sa pagkakataong ito, napabuntong hininga ko. Sumimsim muna ako ng kape kasi nanlalamig pa ako dahil sa lakas ng aircon dito sa bahay ni Kuya. Hayaan mo na nga si Kuya. Mabait naman talaga yun. He always give me what I want, you know? I said. Saka isa pa, pagbigyan mo na lang si Kuya. Aalis na yan sa katapusan, patungong Amerika kasi meron siyang project doon. Kaya tiisin mo na lang. Dagdag ko pa. She sighed before slumping on the seat beside me. Inabot niya ang kape ko at sumimsim doon. Naging magkaibigan din kasi kami agad ni Martha na kahit bahay to ni Kuya, wala siyang pake. Minsan nga inaagawin pa si Kuya ng matutulugan. Nag-feeling bahay niya kaya parati sila nagkakasagutan. Well, na-enjoy kong panoorin sila kaya hinahayaan ko na lamang silang dalawa. Kusa naman din silang titigil eh. Wag na nga nating pag-usapan yung kuya mo, sabi pa niya. Hearing his name is draining me. Naiiritang tura nito, saka inubos ang laman ng cup ko. How are you anyway? I heard from your brother that you're going back to the Philippines. Okay ka na ba? Kaya mo na ba? Puno ng pag-aalalang tanong nito sa akin. I shrugged my shoulders. Bakit ba naman kasi hindi? Matagal na yon, Martha. It's been 2 years and everything has changed already. I bet he is happy with his family now. Ayokong ipagpilitan ang sarili ko sa taong nang iwan. Mapait na turan ko rito, lalong-lalo na nang maalala ko muli ang kanyang mukha kahit sa alaala lang. A grin appeared on her lips. That's my girl over there, she said proudly at me. Sa 2 taon, naging masaya ako kasama ng kuya ko. When I thought everything was over, I saw a light and that is my brother. Golden Lust. Ang buong akala ko noon, namatay na rin siya kasama ni na mama at papa nang mag-crash ang eroplanong kinakululanan nila. Pero hindi pala. He survived and I am thankful because of it. At least, hindi ako nag-iisa ngayon. God is always amazing. Matapos kong maglaya sa bahay ni Dan, wala ako matakbuhan. Wala hanggang sa makatanggap ako ng tawag sa isang unknown number. It came from my brother's private investigator. Ayon sa kwento ni Kuya, mayroong mayamang mag-asawa na nakakita sa kanya sa dalampasigan na walang malay. He even lost his memories because of what happened. Inampon siya ng mga ito at inalagaan siya ng husto. They treated him like their own at ipinamana din ng mga ito ang ari-arian nila kay Kuya. Hinding-hindi ko rin makakalimutan ang paghingi ng paumanhin ni Kuya sa akin kasi sabi niya nagpapakasero siya sa buhay habang ako ay nahihirapan. Tinawanan ko lang siya ng panahong yun. Ang importante sa akin kasama ko na siya ngayon. I also met them and they were very good. Mababait sila at bukas palad na tinanggap ako. They even suggested adopting me. Pero ako na ang humindi. I also gave birth to a healthy baby boy. He is turning 2 already. Makulit na makulit at masyado ring bibo. He is kind of spoiled though. Lahat ba naman kasi ng hinihingi, binibigay ni Kuya at ni Lola. But nevertheless, I love him and he is the most precious thing that happened in my life. My little angel and charmer, Dylan Chris Salvador. Good morning, ladies. Sabay kaming napatingin ni Martha kay Kuya, nakakababa lamang sa hagdan habang buhat-buhat ang pinakagwapong anghel ko.
Good morning, Kuya. I greeted him back. Nothing is good when you're around, Martha whispered, pero narinig pa rin ito ni Kuya. Agad kasing nagdugtong ang mga kilay nito at sama-sama na agad ang tingin kay Martha na tinaasan lamang siya ng kilay. You are in my house, Martha. Pinapaalala ko lang. Naiinis na sabi naman ni Kuya. I just sighed when the two already started bickering again. Kinuha ko na lamang si Dylan, baka kung ano pang matutunan ng anak ko sa dalawang ito. Para talagang aso at pusa ko magkasama. Ni minsan ay hindi ko pa sila nakikitang hindi nagbubulyawan sa harap ko. Pag yung dalawang yan talaga magkatuluyan, sagot ko ang resepsyon. Well, kung silang ang dalawa magkakatuluyan, matutuwa ako. I mean it. Parehong maganda at gwapo. Tsak na gwapo rin o maganda ang magiging pamangkin ko. Pareho din silang importante sa buhay ko. Kaya kung pwede lamang talagang hilingin, sana'y sila na magkatuluyang dalawa. Karma nilang dalawa ang isa't isa. Iniwan ko na lamang silang nagsasagutan at nagtungo sa kusina para ipagtimpla ng gatas si Dylan. Nilagay ko muna siya sa kanyang high chair para hindi ko siya matapunan ng mainit na tubig habang nagtitimpla. While I started making milk for him, I could not help but sigh. It's been 2 years, but I think it's still fresh. Sa tuwing dumaraan sa isipan ko ang nangyari, hindi ko pa rin maiwasan ang masaktan. It was like the wound was too deep. Ang tagal maghilom. I wonder if they are happy now, together with his new family. I stared at my son and gave him a sudden apologetic smile. Hindi ko man lang siya nabigyan ng ama. Hindi ko man lamang naparamdam sa kanya kung ano ang pakiramdam na buo ang pamilya at masaya. All that I could give him was his father's name. Nothing more. Hindi ko gustong maranasan ni Dylan ang tulad ng nangyari sa akin. I lost both of my parents at a very young age. I tried living alone. I fought my battles alone. Dumating nga yung taong akala ko, panghabang buhay ko nang makakasama, subalit parang ipinahiram lamang din sa akin kasi agad-agad ding nawala. He also left me. I don't like it. Noon ay talagang pinangarap kong buo ang magiging pamilya ng anak ko. We will be a complete happy family. But now I guess it will be just a dream. Ayoko nang humiling pa kasi alam kong masasaktan naman ako. I don't want to risk my heart again. I just wanted to be content with the things that I have now. Sana, hindi ka manghinayang sa oras na malaman mong nagbunga ang pagsasama natin bilang mag-asawa, Dan. Kasi kahit ano pang gawin mo, hindi na ako babalik pa sa'yo. Sa totoo, kung pwede sanang hindi na kita makita pa, labis kong ikakatuwa yun. Pero hindi maaari. I am going to face you again because I need something from you that only you can give it back to me. Hey baby, what's with the murderous look? Napakurap ako na tila natauhan. Masyado na yata ako nilipad ng utak ko at hindi ko man lamang namalayan ang pagpasok ni Kuya at Martha sa kusina. Ni hindi ko nga napansin ang pagtahimik ng bahay. Namumula ang mukha ni Martha at ang sama-sama ng tingin kay Kuya. I wonder what happened to this too. I eyed them curiously. Umiwas ng tingin si Martha sa akin, habang si Kuya naman ay may malawak na ngiti sa labi. I smiled at him. Sorry, I am just thinking about Dan, sabi ko. I wonder if he regretted what he did to me before. Dagdag ko pa. Agad nasira ang mood ni Kuya dahil sa sinabi ko. Ang kaninang pangisi-ngisi niyang labi, napalitan ng pagkainis. Si Martha naman ay umiling-iling. Wag na wag mong mabanggit-banggit ang kanyang pangalan sa harapan ko, Chloe. May bahid na inis at galit na sagot ni Kuya. Bakit mo ba kasi siya iniisip, ha? Singit naman ni Martha. Nothing, it just randomly popped out from my mind. Ani ko sabay lapit kay Dylan, bit-bit ang gatas ito. Do you think he will sign your divorce and let you off easily? Kapagwang tanong ni Kuya. I shrugged my shoulders. Of course he will. He needed it anyway. I told him with confidence. Whatever you say, sister, he mumbled. Of course, he will sign it. There is no reason for us to stay married anyway. The only reason for me to go back to the Philippines is to be free from him. I bet it will never be hard anyway. Well, I hope. Danielle's POV. I dropped my pen on the table when the phone suddenly rang. I tried ignoring it, but it kept on ringing, making me feel irritated.
What? I grumpily asked without looking if who is calling. Don't what me, Danielle? I sighed before frustratedly combing my hair when I heard my mother's grumpy voice. I'm sorry, Mom, I said. May kailangan ka ba? I asked. I am just wondering if what's my stupid son doing right now, she replied dryly. I sighed. I'm doing well, Mom. Can we please hang this one up? I have a lot to do now. Love you. Agad kong pinatay ang tawag at ibinaba ang cellphone sa mesa. How long does it have been since I became like this? I hate to admit it, but in the past 2 years, I am missing her like crazy. I miss her smiles and laughter. I missed her twinkling butterscotch eyes and her very own plum lips. I miss hearing her voice that always swept away my tiredness from work. Why can't I hate her when she is the one who cheated in the first place? Why can't I just move on? Why can't I just let go? Muling tumunog ang cellphone ko. I answered it without looking who it is because I thought it's my mom. Please, Mom, let me rest. I am tired. Saglit na tahimik ang kabilang linya. Akmang ibababa ko na ang tawag na magsalita ang nasa kabilang linya. I am not your mom, Dan. I froze when I heard her voice. After 3 years, I finally heard her voice again. See? She still had that effect on me. I felt as if my system had gone wild when I heard her voice. My heart is even palpitating hard as if it wanted to go out from my ribcage. Let's meet up, Danielle. Nasa Pilipinas ako ngayon. I want a divorce, Dan. Let's get this over with. Divorce? So my wife wanted a divorce. What for? So she can be happy with that man? I don't think so, wife. There is no way in hell that we will get divorced. Mark my words, Chloe. Ang akin ay akin lang. Sino ang lalaking tinutukoy ni Danielle na pinaniniwalaan niyang kalaguyo ng kanyang asawa? Ano ang mangyayari sa muli nilang pagkikita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.